Halina, Espiritu, sa'y nagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami mag-usa. Kay bigat patnubay, sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubang banal na ilaw, kami iyong sinayan, ngayon at araw-araw. Kapag hindi ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin naming loob, kaming bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Tinatawag din po natin itong pagdiriwang ng Pentecostes. Ang ibig sabihin po ng salitang Pentecostes, 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon, bumaba ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, kung mapapansin po ninyo nung nakaraang linggo, ang pinagdiwang po natin ay ang pag-akyat ng Panginoon sa langit.
At kasama sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, marahil ang kanyang pamamaalam sa kanyang mga alagad. Pero kasama po ng pamamaalam ng Panginoon ang isang pagpapaalala sa atin na hindi siya lumisan sa mundong ito. Pagpapaalala sa atin na hindi tayo iniwan ng Panginoon. Pagpapaalala po sa atin na hindi hiniwalay ng Panginoon ang kanyang buhay at ang buhay natin. Kasi kasama po dito mga kapatid, nung umakyat ng Panginoon sa langit, siya ay nag-iwan sa atin ng patnubay. At ang patnubay na tinutukoy ng Panginoon ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, 3 bagay po ang magandang mapagnilayan natin sa umagang ito. Patungkol sa kahalagahan ng Espiritu Santo. Una, ang Espiritu Santo ang tunay na magbibigay sa atin ng lakas. At anong klase po ang lakas na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo? Lakas na pagpapaalala sa atin na kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Lakas na kailanman na tayong lahat ay hindi pababayaan ng Diyos. Lakas na kailanman ay ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Maraming pagkakataon mga kapatid na sa buhay natin na panghihinaan tayo ng loob. Mga pagkakataon na tayo ay humaharap sa pagsubok ng buhay. Mga pagkakataon na tayo ay nagkakaproblema. Mga pagkakataon na humaharap tayo sa napakadaming unos ng buhay natin. Pero sa kabila nun mga kapatid, ano ang pinapaalala sa atin ng ating pagdiriwang na ito? Nandiyan ng Espiritu Santo, hindi lamang upang magbigay solusyon sa mga pagsubok ng buhay natin, kundi nandiyan ng Espiritu Santo upang magbigay sa atin ng lakas na harapin ang pagsubok ng may pananampalataya. Harapin ang pagsubok na may pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, hindi ho perpekto ang buhay. Meron tayong mga problema, meron tayong unos, pero ang pinanghahawakan natin, merong Espiritu Santong magbibigay sa ating ng lakas upang harapin ang lahat ng pagsubok ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag tayong humanap ng lakas sa ibang mga bagay. Huwag tayong humanap ng lakas sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pinapaalala sa atin, kung gusto natin malagpasan ang lahat ng unos, magtiwala sa Diyos. At sa ating pagtitiwala sa Diyos, ang Espiritu Santo ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng lakas. Pangalawang bagay mga kapatid, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin. The Holy Spirit will teach us everything. At marahil, alam naman natin mga kapatid, madalas nating sinasabi na tayo ay kulang sa kaalaman. Pero kung mapapansin natin ang mundo natin mga kapatid, maraming tao ang may alam. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, ang daming may alam. Ang dami nating nadidiskubre. Ang dami nating natatagpuan. Marami tayong pinag-aaralan. Pero ang tanong, kung ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kaalaman, ano kaya ang Espiritu Santo, ano kaya ang kaalaman ang ipinagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo? He will not just teach us everything. Hindi lang ituturo sa atin ng Espiritu Santo na magkaroon tayo ng maraming kaalaman. Bagkus ang tinuturo sa atin ng Espiritu Santo ay tayo ay gumawa ng mabuting bagay. Baka nga marami kang kaalaman, pero saan mo naman nakuha yung kaalaman na yan? Marami kang bagay na alam, pero saan mo naman nakuha yung mga alam mo na yan? Mga kapatid, kung ang lahat ng bagay ay hinayaan natin ng Espiritu Santo na magturo sa atin, ang pagtuturo ng Espiritu Santo
ay hindi lamang pagtuturo ng lahat ng kaalaman. Bagkus ang tinuturo ng Espiritu Santo ay mabuti, tamang kaalaman. The Holy Spirit will not just teach us everything, but He will teach us the right thing. Sana po, yan po yung paalalahanan natin sa ating mga sarili. Sana po sa mga kaalaman na meron tayo, nawa yung mga kaalaman na ito nanggaling hindi kung saan-saan, kundi nanggaling sa Espiritu Santo. Dahil oras na ito ay nanggaling sa Espiritu Santo, nakakasiguro po ako, ito'y mabuti at tama. Kaya nga, di ba tayong mga tao, kailangan natin ng Espiritu Santo sa buhay natin. Dahil alam natin na kailanman, ang Espiritu Santo, hindi kanyan ipapahamak. Ang Espiritu Santo, dadaling ka sa mabuting bagay. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa iyo na gumawa ka ng mabuti at tama. Ang Espiritu Santo ang magpapalakas sa atin. Ang Espiritu Santo ang siyang gagabay sa atin malaman hindi lamang ang lahat ng bagay, kundi malaman ang tama at mabuti. Panghuli, mga kapatid, ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Naniniwala po ako, mga kapatid, na sa mga oras na ito, damang-dama po ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Tama po ba? Parang hindi po. Damang-dama niyo po ba ang pagmamahal ng Diyos? Kahit maraming pagsubok, kahit may mga problema, kahit may mga hirap ng buhay, kung damang-dama natin ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, hinahayaan natin na kumilos ang Espiritu Santo sa buhay natin. Hindi lang siya magbibigay sa atin ng lakas, hindi lang siya magtuturo sa atin ng tamang kaalaman ng paggawa ng mabuti at tama, kundi ang Espiritu Santo ang magtuturo sa ating magmahal. Kung tayong lahat ay may kakayanang umibig sa ating kapwa, sa mga tao sa ating paligid, higit sa lahat sa Diyos, ibig sabihin, hinahayaan natin ng Espiritu Santo na kumilos sa buhay natin. Sa madaling salita, mga kapatid, ang isang taong marunong magmahal, hinahayaan niya ang Espiritu Santong kumilos sa kanyang puso at buhay. Mga kapatid, pakitingnan nga po ang katabi. Humihinga po ba? Humihinga pa po ba? Nakapikit lang yan, pero humihinga po yan. At kapag yan po ay humihinga, ibig sabihin, mga kapatid, may buhay. At kung siya ay may buhay, nangangahulugan na dumadaloy din sa kanyang buhay ang Espiritu Santo. At kung dumadaloy ang Espiritu Santo sa kanyang buhay, ibig sabihin, may kakayanan niyang magmahal. Pero mga kapatid, bakit may mga tao, buhay nga, pero hirap namang magmahal? Buhay nga, humihinga nga, pero ang laman ng puso, galit. Bakit may mga tao, humihinga nga, buhay nga, pero pag kumilos, parang patay naman? Baka kasi, mga kapatid, hindi hinahayaan ang Espiritu Santo na kumilos sa kanyang puso at diwa. May mga pagkakataon, magiging makakalimutin tayo. Pero anong sinabi ng Espiritu Santo? Ang patnubay ang siyang magpapaalala sa atin ng lahat ng bagay. Ang patnubay ang magpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Ang patnubay ang magpapaalala sa atin na nandiyan ng Diyos. Ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang magpapaalala sa atin na mananahan sa atin ang Diyos. Mga kapatid, ang pagbaba ng Espiritu Santo ay pagpapaalala sa atin na hindi tayo iniwan
kailanman ng Diyos. Dahil sa tulong ng Espiritu Santo, siya'y magiging lakas natin. At kung siya'y magiging lakas natin, tandaan po natin mga kapatid, na siya din ang magtuturo sa atin, hindi lamang ng lahat ng bagay, kundi ng tama at mabuting bagay. At kung siya ang nagtuturo sa atin ng tama at mabuting bagay, isa lamang po ang pinatutungkulan nito. Ang Espiritu Santo ang magdadala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. At kung sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos, kagaya ng paghinga natin, huwag nating alisin ang pag-ibig din natin sa ating kapwa. Mga kapatid, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo, huwag po sana tayong maging makakalimutin. Bagkus patuloy po nating maalala na sumasa atin at nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Amen.